Alright mga bro, so tama nga ang chismis. Binilikan ko nga si X, the Bergman Street EX Executive Class. Alright. Isang quick ikot lang. Walang kakupas-kupas, di ba? Panalong panalo pa rin. So ano nga bang mga difference ng Bergman Street EX compared dun sa dati nating Bergman Street 125? Unang-unang mapapansin yung mga bros is yung tire size sa rear, which is 180/12 na dating size 10 lang. And then sa instrument panel mga bros, mapapansin natin mas malapad na at mas malaki na yung display. And then nagbago na rin yung location nung pinipindutan ng select and adjust. So dito sa ating instrument panel meron tayong ganun pa rin naman siya, digital, yung basic na klase ng digital display. Then may clock dito sa taas, yung fuel indicator dito na. And then meron na siyang temperature indicator. Yan, magandang feature din yan. Though hindi naman to liquid cooled, so at least meron kang display dyan, di ba? And then yung kanyang odometer dito. And then meron na siyang average fuel consumption, which is nag-average ako ngayon ng 52 kpl mixed city and long ride na yan. And then pag pinindot natin itong select, nagkaroon na siya ng pagbabago rito, yung trip meter A nya and then trip B. So nababago rin yung average fuel consumption based dun sa trip meter na ginamit mo, A or B. And then select ulit, babalik ka sa odo. And then sa adjustment, mababago mo tong part na to. So isang pindot dito, real time fuel consumption niya yan. And then yung kanyang voltmeter. And then yun, babalik ka na naman sa average fuel consumption. And then meron kang warning indicator dito. And then meron kang indicator ng stop and start system niya. Then dito is yung kanyang signal light sa left and then right. And then high beam indicator dito. And meron ka na ring eco indicator dito. So yun lang naman ang makikita natin dito. Wala namang masyadong complicated na mga dapat intindihin. Pero at least mas nag-improve pa yung kanyang display. So isa pang magandang improvement mga bros dito. So hindi na to 12 volt socket tulad ng dati. USB type na siya. Hindi mo na kailangan ng adapter. And ang maganda rito is meron siyang light na nandyan. Makikita mo agad, hindi ka mahirapan magsalpak. So ganun pa rin. Meron pa rin siyang rubber seal dito, o yung pinaka-cover niya, para sigurado hindi mababasa. Alright. So dito sa forward controls mga bros, wala naman talagang pagbabago, except lang dito sa part na to. So before, ito ay engine kill switch, pero ngayon ginawa na nilang start and stop system switch. So kung gusto mong i-off yung kanyang function na start and stop system na automatic, so ito yon, off lang siya. Mawawala rin yung blinking ng ilaw na to na indicator nya. Then kung gusto mo namang mag-function yung start and stop system, and once na huminto ka, oh yan, umilaw siya oh. So pag huminto ka, mga around 3 seconds, like sa mga intersections or basta huminto ka, so mag-off ng kusa yung motor or yung engine, and then piga ulit, matik, arangkada ka kaagad. So yun lang naman. And then dito sa bandang left, ganun pa rin, high beam, low beam switch, turn signal light switch. And then meron tayong horn na malakas. Ayan, maganda yung horn nya. And then meron tayo yung brake lever na non-adjustable dito sa left. Combi brake system siya. So 70% ang na-apply dito sa left, so para sa rear. And then automatic dito sa right, na non-adjustable din yung lever. Ito naman sa front brake, 30% yung nag-a-apply. So sabay silang pumipiga kahit na dito lang yung pigain mo, which is also good for me. Maganda yung feature na yun. Para yung gulong sa harap, especially sa mga baguhan, kumakagat na rin kahit paano, kasi better ang stopping power kapag ina-apply mo rin yung front brakes, hindi lang sa rear. And then sa kulay mga bros, ang available lang for now sa Bergman Street EX ay dalawa. Matte black, which is ito, and then yung glossy na bronze na tinatawag nila. So mas pinili ko yung matte black para maiba naman, hindi yung laging shiny. So sa engine mga bros, wala man nagbago. Still the same 125cc engine
na air-cooled, fuel-injected, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam na mated sa CVT pa rin. Syempre, karamihan naman ng scooter is CVT naman talaga. Kaya sobrang tipid. Pero may konting nagbago mga kabro sa performance. Konting-konti lang, pero for me hindi naman halos ramdam, pero babanggitin ko na rin. Sa previous model ng Bergman Street 125 is meron siyang 8.5 horsepower at 7,000 RPM. Pero dito, meron na lamang siyang 8.4 horsepower at 6,500 RPM. And for the torque, ang Bergman Street 125 ay merong 10.2 Newton meters. Pero itong Bergman Street EX ay meron lamang 10 Newton meters. Pero mamaya malalaman natin yan kung talaga bang sobrang laki ng difference or halos hindi mo rin naman mararamdaman. Mapapansin nyo rin pala mga bros, nagbago rin yung kulay ng rims. Kung i-compare natin dun sa dating mga lumabas, before black ngayon ito na yung kulay niya. So one significant change din mga bros is mas mahaba na ang kanyang wheelbase. So longer wheelbase ay nagbibigay ng mas stable na riding feel. At ito na isa ring pagbabago mga bros. Medyo lumiit ang kanyang fuel tank capacity. Before is 5.6, nabawasan ng 100 ml, naging 5.5. So tingnan natin ang under seat storage niya mga bros. So ito ang kanyang susi. Ayan, simple lang naman. By the way, meron siyang shutter key. Ayan. So para buksan ng ilalim, ganun pa rin, pihit pa kaliwa. And charan! Yan. Still the same 21.5 liters na capacity. At kasyang-kasya dyan ang isang full face helmet. At meron ka pang pwedeng mga mailagay ng mga gamit, mga maliliit na stuff. Yan. And then yung kanyang seat, ang ganda pa rin. Maganda pa rin yung kanyang quality. Yan, malapad at napakaganda ng foam na ginamit nila. So sound check tayo. So piga sa brake, then isang pindot lang. Ayan, very smooth pa rin. Ganun pa rin tunog niya. Stock exhaust, sound check. So yan pa rin ang itsura ng headlight niya. Same pa rin nung dati. Then bulb type pa rin ang kanyang mga turn signal light sa harap at sa likod. And then meron pa rin siyang DRL dito sa bandang taas na parang nakakunot, para siyang laging galit. And by the way, wala rin itong hazard lights. And then for the rear, LED pa rin yung kanyang tail light. And yun nga, bulb type pa rin yung kanyang turn signal light sa likod. And then ito ang kanyang ilaw sa kanyang license plate. Yan. So for the rear, the tire size is 180/12. And then dun naman sa harap is 90/90/12. So pantay na sila. Mas malapad lang ng konti itong nasa likod. Alright. And then syempre, hindi pwedeng mawala ang kanyang safety feature na yan, kill switch sa kanyang side stand. And then for the brakes, meron pa rin tayo yung katulad ng dati na conventional drum brake sa likod. And then sa harap meron tayo yung single disc brake na merong single pot caliper na Nissin. Okay pa rin naman yung kanyang stopping power. Alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.9.5 pag sumakay sa isang Bergman Street EX. Yeah. Yan. So may kataasan pa rin naman talaga siya. Kasi ang isang nagdadagdag doon is yung malapad na upuan. Komportable siya, sobra. Pero dahil nga malapad ang upuan, medyo kailangan mo mag-adjust para maabot mo yung sahig. So abot ko naman pareho, may konting-konting tiyad lang. Pero kung mga 5'7", siguro mga 5'5" and below, may konti ka ng sakripisyo doon. So kailangan medyo tansyahin mo na siya, lalo na kapag hihinto ka sa mga intersections. Pero 5'7" and above, komportable mong mararide itong bike na ito. So ganoon pa rin, very comfortable pa rin yung ride. And then napakalapad ng napakahalagang footboard na ito, na tinatawag din natin gulay board. Pwede kang maglagay dyan ng siguro siyang case ng grande o kaya container ng tubig. Yan. At napakaraming gulay ang mailalagay mo rito. And syempre hindi pa rin nawawala ang ating paboritong cruising position. Yan. So astig. Alright. So sa ride, may pagbabago ba? Tara. So ano bang nagbago mga bros?
Kung kukumpara natin sa dating motor natin na Bergman Street 125. Kung nanggaling ka na sa lumang version or yung naunang version na mas maliit ng konti yung gulong sa likod, ang unang-unang mapapansin mo is yung cornering feel niya. Yung kapag lumiliko ka ng ganyan, yan, lalo na kapag medyo mabagal ka, mas ramdam mo yung parang ihihiga ka niya eh. Yung parang gusto ka niyang iliko pa ng husto, na basta yung may feeling na gano'n, yung parang kang itutumba, lalo na kung mabagal ng konti yung takbo mo, dahil nga mas maliit yung gulong sa likod. Kung i-compare natin siya dito sa Bergman Street EX na mas malaki ng konti yung gulong sa likod, pantay na eh, parehas ng size 12, mahalata mo talaga yung difference, na wala na yung feeling na parang gusto ko niya ihiga. Hindi naman sobrang laking hindi naman sobrang big deal, pero mawawala yung parang weird na feeling na kapag lumiliko ka, yung parang ihiga ka niya. Yan, yung brake, ganun pa rin naman, malakas pa rin. Yung torque, halos for me halos ganun pa rin. Parang hindi ko masabing may nagbago eh. Pero ang napansin kong nagbago is yung suspension. Parang medyo mas matigas pa ng konti yung suspension nito, konting-konti, kung ikukumpara mo dun sa nauna pang Bergman. Pero the rest, yun na rin yun eh. Yun pa rin, walang pagbabago halos. Subukan natin ang brake at 60. 3, 2, 1. Okay, so hindi tayo nag-fishtail. And 3 seconds, nag-off na ng kusa ang engine. So ganun yun, dahil sa idling start and stop system niya. And then piga. Alright. So yun, still the same smooth engine. Ito isa sa na-appreciate ko sa Bergman Street na engines, yung parang hindi 125cc yung drive mo, dahil siguro malaki ang kahan niya. So maxi scoot ang feel. Tapos very less yung vibration. I mean, hindi mo siya halos mararamdaman eh. Pero syempre, kapag umaandar ka na ng mga around 70 above, kasi yun yung for me yung pinaka normal na, or yung masasabi nating pinaka komportabling speed niya, 70 to 80. Beyond 80 kph, mafe-feel mo rin na yung engine medyo nahihirapan na, kasi this engine is not built for speed. Pero kung habol mo is comfort and torque, meron to. Okay na okay to. Plus yung kanyang cruising position, yan, sobrang lapad. Para sa height ko, napaka-importante ng motor na komportable, yung hindi ka cramped, hindi yung parang kang fetus sa loob ng matres eh. May mga motor na ganun. So yan yung indicator light ng kanyang idling start and stop system. Pagka ito enough mo, yan, mawawala na siya. So on lang natin. Ang best na fuel consumption na nakuha natin dito is around 59 kilometers per liter. Base dito sa kanyang instrument panel. Pero tetestingan natin to ng full tank method. So nabot natin yung 59 kpl during our break-in period. Ang andar lang natin is around 50 kph to 55 kph. Tapos nag-long ride tayo. So ito yung paborito ng lahat. Subukan natin ang kanyang 8.4 horsepowers, kung meron ba, may ibubuga ba. Alright, so testingan natin. Acceleration test and top speed in 3, 2, 1, go.
Okay. So, yun ang difference ng 8.5 horsepowers versus 8.4 horsepowers. Before, ang top speed ko sa Bergman Street 125 namin, nakaka 102 ako nun eh. Pero ito nasa 95 kph lang. And take note mga bros, same pa rin naman ang timbang ko mula noon. Naglalaro lang sa 84 to 85. So I don't think na mayroong malaking impact yon. So turning radius check. Oh yun, one lane pa rin. So the big question is, kung may Bergman Street 125 ka na naunang model, okay ba na ibenta mo yun para lang masabi mong meron kang latest model ng Bergman? Definitely, for me, hindi. Kasi halos wala namang masyadong difference except lang dun sa instrument panel, tapos silent start na siya, and then yun, yung gulong na pantay na, malaki-laki na yung gulong sa likod. Tapos meron lang siyang charging port na USB type na may ilaw. And then the rest halos yun lang rin naman. Tapos medyo nabawasan ng konti yung kanyang torque and horsepowers, lalo na dun sa mga ang concern nila lagi ay top speed. So kung galing ka siguro sa ibang scooters na medyo mas maliliit, tapos hindi nyo concern yung mga hataw-hataw, tapos gusto nyo komportable, matipid, tapos sobrang laki ng storage na talagang sobrang laking pakinabang, tapos ang laki ng footboard, so this is one of the best options for you if you're looking for a motorcycle na less than 100,000 pesos. By the way, cash price ito is 92,500. Depende sa dealer, pero yun yung average na presyo niya. Kumbaga parang yun yung standard price niya sa mga dealer. So what you get is the bigger display, LCD, and then magandang fuel consumption na naglalaro from 50 to 55 kpl. Comfortable seat, comfortable position, na mayroong cruising position, malapad na gulay board, 5.5 liter fuel tank capacity na pwede na. Makakarating ka na ng mga 250 kilometers more or less in one full tank, or mga almost 280 pa nga siguro dahil meron pa siyang butal na 0.5. And then ganun pa rin, mga LEDs pa rin ang kanyang mga taillights and headlights. Halogen lang ang kanyang mga signal lights. So very smooth. At 70 kph, very smooth yung kanyang engine. So kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please don't forget to like, share, and subscribe. So shout out sa Des Marketing Suzuki 3S, kay Ma'am Flor at sa kanyang team. Sobrang dali ng approval basta kompleto ka sa requirements. So pasyal na kayo sa Des Marketing Suzuki 3S Palawan, located at Barangay Tinigiban, National Highway, lungsod ng Puerto Princesa. And this has been your bro na nagsasabing always ride safe.